nasa pangalawang linggo na po tayo sa buwan ng December. At alam nyo po, 11 days to go na lang before Christmas. Kaya nakikita ko po sa puso at sa mukha ng bawat isa ang galak na atin pong ipagdiwang ang banal na selebrasyon ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus, ang ating tagapagligtas. At nais ko po muna batiin natin ang ating mga kapatid at sabihin po natin, kapatid, pagpalain ka ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon sa buhay ng bawat isa na narito sa umagang ito. Praise God po, tayo po'y dumulog na sa banal na presensya ng ating Panginoon at atin po siyang papurihan ang atin pong kataas-taasang Hari. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na si Yahweh, kataas-taasan, ay dakilang haring dapat na igalang. Siya'y naghahari sa sangkatauhan. Tayo'y pinagwagi sa lahat ng tao, sa lahat ng bansay na mahala tayo, ang lupang minana ng mga hinirang. Lumuklok sa trono si Yahweh na ating Diyos. Sigawan ng trumpeta ang siyang tumutunog. Purihin ang Diyos, siya ay awitan. Awitan ang hari, siya'y papurihan. Ang Diyos, siyang hari ng lahat ng bansa. Awita at purihin ng mga nilikha. Manatili po tayong nakatayo para po sa ating pambungad na awitin sa pangunguna po ni Brother Noel Francisco at susundan po ng pambungad na panalangin ni Sister Merly Bidia. Man, good morning po sa inyong lahat. Celebrate natin ang kapanganakan ni Jesus dahil binigay siya sa atin. Yes. Yes, hallelujah. Let's sing Hark the Herald. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the sky. We angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to a newborn King. Tayo po'y manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, magandang umaga po sa iyo, Panginoon. Ama, marami pong salamat, O Diyos,
sa umagang ito at muli niyo po kaming ginising ngayong umaga, binigyan ng buhay at kalakasan at kami po, Ama, ay binigyan mo, Ama, ng oras panahon na kayo po, Ama, ay aming makaniig sa umagang ito at aming nakikita ng Panginoon ang iyong mga anak na narito na galak upang ikaw, Panginoon, ay papurihan, pagsambahin, O Diyos. At tunay nga po, Panginoon, ang iyong pag-iingat ay laging sumasa amin, O God. Salamat po sa iyong walang hanggang kabutihan, sa iyong walang hanggang pag-iingat, pagpapala sa bawat isa sa amin, O Diyos. Na kami po, Ama, iningatan niyo po, ginabayan, pinatnubayan hanggang sa kami, Ama, ay makarating dito sa iyong bahay dalanginan upang muli ikaw, Ama, ay sambahin, awitan ng mga papuring awitin, O Diyos. At patuloy po kami, Amang, dumudulog sa iyo, Panginoon, sa mga oras na ito, anuman, Panginoon, ang nakikita mo pa sa amin, mga karumihan, kalikuan, mga kasalanan, pagkukulang, pagkakamali, O Diyos. Linisin mo po kami, patawarin po kami, Ama, baguhin ng lubusan, naway patuloy po naming maisaisip lagi ang mga bagay na makalangit, O Diyos. At patalikdan na ang mga makalupang mga gawa, O God. Maituon po namin, Ama, ang aming panahon sa iyo, Panginoon, paglilingkod, O Diyos. Maibigay po namin, O Ama, ang ikapitong araw para sa pagdalo sa iyong mga gawain at ang 6 na araw po para sa amin po. At amang makapangyarihan sa lahat, patawarin po kami, Panginoon, at naway patuloy din po namin matutunan na magpatawad sa aming mga kapwa, sa mga nagkasala sa amin, tulad po ng pagpapatawad niyo po sa amin. Amang makapangyarihan sa lahat, amin pong kinikilala, Ama, ang iyong pag-ibig, ang iyong tinapos doon sa krus ng Kalbaryo, na kung saan, Panginoon, kami po, Ama, ay binigyan mo po ng buhay na walang hanggan. Kaya purihin ka, O God, purihin ka, Ama. At patuloy po namin idinudulog sa iyo, Panginoon, ang gawain mo ngayong umaga mula sa mga presider, O Diyos, mga tagapagtugtog, O God, mga aawit, O Diyos. I-bless niyo, Panginoon, ang mga tinig ng bawat sa amin upang ang aming mga tinig na ito'y magamit po namin, Panginoon, ang aming mga bibig, mga dila sa pagpupuri sa iyo, Panginoon. At nais mo, Ama, na bigkasin namin, Panginoon, yung mga papuring awitin, yung mga iba't ibang mga panalangin ng bawat isa, O God. I-bless mo, Panginoon, ang lahat ng mga kapatiran, lalo, Panginoon, doon sa anak mo na presider, O God, si Sister Miles. I-bless niyo, Panginoon, ang kanyang buong sambahayan. Maging ang mga kapatiran na sa ngayon, Panginoon, ay wala pa sa ngayon. Ingatan niyo po sila, gabayan, pagtubayan, hanggang sila makarating dito sa iyong bahay dalanginan. At amin din pong idinudulog sa iyo, Panginoon, ang aming tagapagsalita ngayong umaga. Pagpalain niyo po siya, Ama. Basbasan niyo po, Panginoon, ang mga salita mo, O Diyos, na kanyang ibabahagi ngayong umaga. At buksan mo, Panginoon, ang aming mga puso't isipan upang sa aming pakikinig ng mabuting balita ay amin pong maituon sa isa isip, isa puso, O God. At hindi lamang ito namin mapakinggan, kundi naway maisa pamuhay po namin, Panginoon, na sumunod sa iyo lahat ng mga kautusan, sa iyong mga tuntunin, O Diyos, na maglingkod po kami sa iyo, Panginoon, ng buong puso, ang buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. At amin po ipinagkakatiwala sa iyo, Ama, ang buong maghapon ito na magawain na namin po inaalala ang araw na ito na pagdaraos po, Ama, ng iyong kaarawan. I-bless mo, Panginoon, ng lahat po na magsisidalo, magsisiganap po, God. Lord, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Bago tayo papurihan ng ating Panginoon, ay tayo magkamustahan at batiin natin ang bawat isa na rin ng Merry Christmas araw-araw sa atin. Amen. Hallelujah. Yes. Praise you, God. Kantahin po natin, Feliz Navidad. Amen. Habang kinakamayan po natin ang bawat isa. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año, felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año, felicidad. We wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you
you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Amen. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año. Felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año. Felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. Merry Christmas to everyone. Wish you a Merry Christmas. Amen. Hallelujah. Wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Amen. Merry Christmas po sa ating lahat. Amen. Hallelujah. Kaya patuloy nating papurihan ng Panginoon pagkat si Jesus lamang ang ating pupurihin pagkat siya ang sagisag ng Pasko. Amen po ba? Amen. Kaya patuloy natin siyang kantahan ng may galak sa puso. Amen. Hallelujah. Sa bawat tahanan, si Jesus ang kasama. Buhay may ligaya dahil sa Kanya. Amen. Lahat nagagalak, puso'y nagdiriwang. Ngayong Pasko, si Jesus at tanghal. Si Jesus ang dahilan ng lahat. Yes, man, magalak tayo. Magalak at magsaya ang mga puso. Pasko ng galak, halina sumayaw, lumundag sa saya, magpuri sumigaw. Pasko ng galak, puso'y kay saya, purihin si Jesus, Diyos na dakila. Amen. Buhay may pangako. Amen. Dahil kay Kristo. Dahil kay Kristo. Puno ng pag-asa. Lahat ay binago. Pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig ng Diyos Nag-uumapaw ang kagalakan. Si Jesus ang dahilan ng Pasko. Magalak tayo mga kapatid. Magalak at magsaya ang mga puso. Wow! Pasko ng galak, halina't sumaya, lumundag sa saya, magpuri sumigaw. Pasko ng galak, puso'y kay saya, purihin si Jesus, Diyos na dakila. Pasko ng galak, sa Pasko may galak, halina't tumawi, halina't sumaya, sa Pasko may galak, halina't tumawi. Pasko ng galak, halina't sumayaw, lumundag sa saya, magpuri sumigaw. Pasko ng galak, puso'y kay saya, purihin si Jesus, Diyos na dakila. Pasko ng galak, halina't sumayaw, lumundag sa saya, magpuri sumigaw. Pasko ng galak, puso'y kay saya, purihin si Jesus, Diyos na dakila. Amen. Hallelujah.
Amen. Hallelujah. Tunay nga, Diyos, ang bugtong mong anak ay siyang sagisag ng Pasko namin sa araw-araw, Panginoon. Kaya celebrate namin to sa araw-araw, Panginoon, ang iyong pagkabuhay muli at ang iyong kapanganakan, my Lord. Kaya nararapat lamang na ika'y dakilain ang pag-ibig mo. Salamat sa pagyakap mo sa amin, Panginoong Ama, na binigay mo sa amin ang iyong bugtong na anak. Kaya nararapat ka lamang purihin. Hallelujah. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. So God, kailanman hindi ka na babago. Yes, Lord God, tiwala. O mga pangako mo sa aming Panginoon, panghahawakan ko, mamamalagi sa kalingan mo. O nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Yes, O God. Itataas ang ngalan mo, Panginoon. Kami yung nilikha, Panginoon, upang purihin ka at itaas ang pangalan mo. Iyong nilikha'y luluhod sa'yo. Itataas ang ngalan mo. Bawat labi, Panginoon, bawat labi at magpupuri. Jesus, dakila ka. Iyong nilikha, kami iyong likha. Luluhod sa'yo, itataas ang ngalan mo. O bawat lahi at nagsasabi, Jesus, dakila
ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itaas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itaas ang ngalan mo, Ama, iyong likha. Ako'y iligay, luluhod sa'yo. Itataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magpupuri. Jesus, dakila ka. Iligay, luluhod sa'yo. Itataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay nagsasabi, Jesus, dakila ka. Panginoon, napakadakila mo. Itataas ka namin. So God, patuloy ka namin itataas sa araw-araw, Panginoon. Isa-celebrate namin ng iyong bugtong na anak, ang iyong kamanakan, ang pagdala mo sa buhay namin. Kaya nararapat ka lang namin purihin, Panginoon, pagkat dakila mong pag-ibig sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagyakap mo sa amin, sa pagtanggap mo sa amin, Ama. Kaya mananatili ang presensya mo sa amin, sa aming mga puso sa araw-araw, Lord God. Saan man kami tumungtong o dumako, Panginoon, itataas namin lagi ang iyong pangalan, Lord. Kaya patuloy ka naming pupurihin at sasambahin, Panginoon. Hanggang sa iyong muling pagdating, Panginoon, itataas namin ang iyong pangalan, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Mighty name. Hallelujah. Salamat. Salamat, Panginoon. In Jesus we pray. Amen and amen. Ayan, purihin po ang Panginoon sa buhay po ng ating praise and worship team. Sabi nga po sa awitin, ang Pasko ay galak. Amen. Sapagkat ipinagkaloob sa atin or ibinigay sa atin ng ating Panginoon ang pinaka-the best na regalo na atin matanggap. Ang ating Panginoong Jesus na ating tagapagligtas. Kaya nga sa umagang ito, sa lahat ng nakadama or ipinadama ng ating Panginoon, ang kabutihan sa ating mga buhay ay nais ko po mga kapatid ko na atin pong ito ipahayag sa bawat isa. At uunahan ko na po. Ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat po ay binigyan niya po ako ng the best na blessings. Maliban po sa kanyang pag-iingat sa buhay namin, ako po'y nakatanggap ng regalo din po sa kanya ngayong Pasko sapagkat ako po'y meron po akong sinusuportahan din po na cooperative sa amin po. Sa loob po yon ng aming company. And then every year din po sa kanilang anniversary ay nagkakaroon din po sila ng raffle at ang kita po noon ay dinidivide ng bawat miyembro ng co-op po. Pero ito po ay legit siya, yung naka-registered po siya. So, every year, sumusupport po ako sa kanila through sa pagbibili din po ng mga tickets po. And last week po ay binigyan po ako ng blessings ni Lord at ako po'y nanalo ng kanilang third prize po na cash prize. Kaya mamaya i-share ko rin po sa inyo yung mga natanggap ko po na blessings. Kaya salamat po sa Panginoon at ako po'y patuloy na magpupuri sa Kanya.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Ako po'y nagpapasalamat sa mga taong nung Monday po kasi ay naglinis kami dito, sa mga taong tumulong, nakiisa. Maraming salamat po sa inyo. At sila, eto po yung mga decoration na yan, pinagtulungan po yung gawin, kaya ako'y lubos na nagpapasalamat sa Panginoon. At nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sa lahat ng kanyang mga gabay, sa pagliligtas niya sa amin sa araw-araw, at sa lahat ng mga blessings na natatanggap namin. Maraming salamat sa Panginoon. Purihin po ang Panginoon. At kung wala na po, tumayo po tayong lahat para po sa ating pastoral prayer sa pangunguna po ni Pastor John Piñaranda. Ating pong iyoko ang ating mga ulo, tanda ng ating pagpapakumbaba sa Panginoon. At bago tayo lumapit, ay Merry Christmas po sa inyo. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Hallelujah. Aming Diyos na napakabuti sa lahat, sa oras na ito, O Diyos, kami nagpupuri, papasalamat dahil ang oras na ito at ang panahong ito ay ipinagkaloob mo sa amin upang ipagdiwang ang karawan ng iyong bugtong na anak na iyong pong binigay upang kami tubusin sa aming mga pagkakasala. Kaya salamat po Diyos dahil kami iyong binigyan ng pagkakataon na kami ay makapagdiwang ng okasyong ito at dalangin namin o Diyos ang iyong patnubay at gabay sa bawat isa sa amin. Maging sa lahat po na nangyari sa aming mga buhay. Salamat po o Diyos sapagkat ang lahat na ito'y nagsasama-sama, naglalakip-lakip para sa aming kabubuti ng mga umiibig at nagmamahal sa iyo. Masalamat po sa lahat ng biyaya at pagpapala na aming natanggap mula sa iyo. Sa loob ng isang taon na kami iyong sinamahan, ibinigay ang lahat ng aming kinakailangan sa buhay na ito upang magamit namin sa paglilingkod sa inyo. Salamat po Diyos. Sa amin pong pagdulog, Panginoon, nakikita mo ang aming mga puso, ang aming mga isipan. Kung meron po kaming mga pagkukulang, pagkakamali na nagawa sa banal mong harapan, kami yung pakalinisin, patawarin na sa ganun o Diyos, maging karapat-dapat kami sa paglapit na ito sa iyong banal na harapan upang ang aming mga panalangin ay bigyan katugunan. Salamat po Diyos sa iyong pangako na aming inihayag ang aming mga pagkukulang at pagkakasala. Ikaw yung Diyos na tapat na siyang naglinis sa amin, nagpatawad at nagbigay sa amin ng katiyakan na tunay nga po na kami ay iyong iniligtas at minahal ng gayon na lamang. Kaya salamat po ng marami. Panginoon, sa umagang ito, nais po naming itaas sa inyo ang mga kabataang naririto sa iyong banal na harapan at sila po ay mga susunod na maglilingkod sa inyo sa mga darating na panahon. Kaya Panginoon, lagi niyo po silang ingatan, pagpalain, bigyan sila ng mga karunungan, mga katalinuhan na nagmumula sa iyo upang sa ganun magamit nila sa pag-aaral nila at higit sa lahat, maging masunurin sila sa kanilang mga magulang, magalang sa lahat ng tao, bata man o matanda. Dahil o Diyos, yan ang katangian mo na kayo ay nang maging bata ay naging masunurin sa mga magulang. Kaya salamat po, pagpalain niyo rin po ang buhay ng kanilang mga magulang. Patuloy na ingatan at i-provide yung lahat ng kanilang pangangailangan. Sapagkat tunay o Diyos na walang ibang inaasahan ng mga magulang ng mga batang ito, kundi tanging kayo lamang. Kaya Panginoon, salamat po sa gagawin mo sa mga batang ito na sa iyong banal na harapan. Patuloy niyo po silang palakasin, bigyan palagi ng malusog na pangatawan at ilayo sa lahat ng uri ng mga sakit at mga karamdamang umiiral sa panahong ito. Kaya Diyos, salamat po ng marami sa pagkilos mo sa buhay ng mga batang ito. Sa iyo rin namin, O Diyos, itinataas ang aming mga kapatirang naririto, maging sa mga nanonood, sa mga tahanan, sa gawaing ito. Pagpalain niyo po ang kanilang mga buhay.
Dalangin po namin na panatilihin yung malalakas, malulusog ang kanilang mga katawan, at maraming taon pa ng paglilingkod ang ipagkaloob mo sa lahat ng aming mga kapatid na narito at maging sa naroon po sa kanilang mga tahanan, maging sa aming mga kapatiran na nagsisipaghanap buhay doon sa iba yung dagat. Panginoon, ingatan niyo po sila, Panginoon. Proteksyonan sila sa lahat ng uri ng masama. Bigay ang lahat ng pangangailangan sapagkat naroon sila upang kanila pong gamitin ang kanilang mga talento, ang kanilang mga pinag-aralan sa paghahanap buhay doon upang may tulong sa kanilang mga mahal sa buhay at sa kanilang pamilya. Kaya salamat po Diyos sa gagawin mo sa buhay ng aming mga kapatid na nagsisipaghanap buhay sa iba yung dagat. Gayon din naman, Panginoon, idinadalangin namin na ang panahong ito na kung saan kami patuloy na pinagdiriwang yung kaarawan ng iyong bugtong na anak, kaya kami ay may galak sa puso na kami ay yung laging sasamahan, ibibigay lahat ng aming pangangailangan upang sa ganun patuloy naming i-enjoy ang buhay nito, hindi lamang sa ganitong pizza, kundi araw-araw ay maging Pasko sa buhay namin sapagkat, O Diyos, Ikaw ang aming tunay na Panginoon na kung saan Ikaw yung nagsakripisyo ng iyong katawan doon sa krus ng Kalbaryo para sa aming katubusan sa mga kasalanan. Kaya, O Diyos, salamat po ng marami. Gayon din naman sa aming paglapit sa inyo sa umagang ito, amin pong itinataas sa inyo ang lahat ng mga Pilipino na naninirahan sa bansang ito, O Diyos, pagpalain mo po sila. Dalangin namin na maging wasto o tama ang kanilang pagdiriwang ng panahong ito sapagkat marami, O Diyos, kaparaanan ang pagdiriwang ng Pasko dito sa aming bansa. Kaya, O Diyos, dalangin namin na nawa ang maging sentro ng pagdiriwang nito ay walang iba kundi ang aming Panginoong Hesus na siyang diwa ng Pasko. Kaya salamat po, Diyos, sa iyong gagawin sa aming bansa, Panginoon. Dalangin namin ang darating na taon, O Diyos, ay maging tunay na mapayapa ang aming bansa. Magkaisa kami sa aming layunin sa pagpapaunlad ng bansang ito. At ang mga namumuno sa amin, Panginoon, ay lagyan mo ng takot sa kanilang mga puso kung saan ang kanilang mga puso na ito ay tunay nga po nakurap na. Ngunit dahil sa iyong kabutihan, kung sila ay kikilala sa inyo na kayo ang Panginoon at tagapagligtas, ay tunay nga pong sila ay magbabago at gagawin nila ang pinakamabuti para sa aming bansa. Kaya pagpalain niyo po ang mga namumuno sa amin, ang aming presidente, at lahat po ng nanunungkulan sa aming pamahalaan. Patuloy niyo po silang pagpalain, bigyan ng mga karunungan at katalinuhan na magagamit nila sa pagganap ng tungkuling ipinagkatiwala mo sa kanila. Inaasahan din namin, Panginoon, na sa araw na ito, sa aming pagdiriwang ng iyong kaarawan, Panginoon, ay amin pong itinataas sa inyo ang lalaki na gagamitin mo. Sa pagkatauhan po ni Pastor Kaloy, dalangin ko po na bigyan po siya ng iba yung karunungan, katalinuhan, kahusayan na maipaliwanag ang iyo pong mga salita na aming mga papakinggan sa araw na ito. Umaasa kami, O Diyos, sa pagpalain mo ang kanyang hanap buhay, ang kanyang buhay, lagi ingatan sa araw-araw, sa tuwi-tuwi na maging ang kanyang mga mahal sa buhay, kung saan, Panginoon, sila ay gumaganap din ng mga gawain sa araw na ito, Panginoon. Pagpalain niyo po ang lahat ng kanilang gagawin. Umaasa kami, O Diyos, na sa araw na ito at sa mga susunod pang mga araw, kami sasamahan mo, bibigyan mo kami ng lakas ng lupang katawan upang patuloy namin magampanan mga tungkuling nakaatang sa aming mga balikat. Umaasa kami, Panginoon, sa iyo, nagtitiwala sapagkat ikaw yung Diyos na nagsabi sa iyong mga salita, kung kami lamang ay mananatili sa inyo at ang salita mo ay mananatili sa amin, hilingin namin ang aming mga ibigan na ipagkakaloob mo. Kaya salamat po, O Diyos, ang aming pong kahilingan na binanggit sa iyo ngayong umaga, ito na nga pong aming inaasahan na ito ipagkakaloob mo. Sapagkat ang lahat ng ito, O Diyos, ay aming hinihiling sa iyo na may pananampalataya sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen at amen. Manatili po tayong nakatayo para po sa pagbasa ng kanyang mga salita. At ang ating text verse sa araw na ito ay atin pong matatagpuan sa 1 Kabanata 3, talatang 16, John 3:16. At ito po ang isinasaad. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan,
Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Purihin po ang Panginoon sa pagbasa ng kanyang mga salita. Maari na po tayong maupo. At ngayon po, mga kapatid ko sa Panginoon, buksan po natin ang ating mga puso't isipan at atin pong namnamin ang sustansya ng salita ng ating Panginoon na dadalhin sa atin at ipahayag sa atin ng ating mahal na pastor, Pastor Carlos Arcelon. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po ni Pastor Carlos. Magandang umaga po sa ating lahat at salamat Sister Miles. Merry Christmas sa lahat. At sa umagang ito ay meron na naman tayong tatalakayin na pinakamahalaga. At ito'y masyadong controversial na event sa mundo. Pero bago tayo ay mag-umpisa, samahan mo niya ako sa isang maikling panalangin. O dakilang Diyos, kabanal-banalan ka, at alam ko, Lord, na sa araw nito, Panginoon, ay nakatingin ka, Lord, sa amin. Ikaw ay nakamasid. Salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na patuloy, Lord, na naglilingkod sa iyo. At salamat, Lord, sa lahat-lahat, Panginoon, ng mga kaluluwa na nandito na ginagabayan mo, Lord, sa araw-araw ng kanilang buhay. Panginoon, sa araw nito, Lord, samahan mo kami at buksan mo, Lord, ang aming mga puso. Nawa, Lord, ang lahat ng mga salita na aming mapakinggan sa araw na ito magamit namin sa aming buhay. At ang dalangin namin, Panginoon, na sa umagang ito, ikaw ang maging sentro, Lord, ng selebrasyon na ito namin sa kapanganakan ng iyong bugtong anak na si Jesus. Dakilang Diyos, maraming salamat. At ikaw lamang, Lord, ang manguna. At ikaw lamang po, Lord, palagi magbigay ng protection sa iyong mga anak. Thank you, Lord. Ito aming samod dalagin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating tatalakayin sa umagang ito ay ang kahulugan ng ang topic natin, Divine Celebration, at ang ating tema ay ang kahulugan ng Christmas o Pasko. At ang kanyang mga kahalagahan o bakit nagkaroon ng Pasko. Bakit? Marami tayong mga katanungan eh. Sa totoo lang, mga kapatid, itong Pasko na ito ay ma-controversial na event na simula pa noon hanggang ngayon ay patuloy ito na pinagdidibatihan ng mga matatalinong tao. Mga Bible scholar, iba-ibang sikta ng mga relihiyon at iba-ibang mga religion. May nagsasabi na hindi dapat sineselebrate ang araw ng Pasko dahil wala namang nakalagay sa Biblia na December 25 o ano mga pitsa. Masyado itong pinagdidibatihan dahil daw itong December 25 o ang araw ng Pasko, ito daw ay paganism. Dahil ito, nung araw, sineselebrate nila ito sa pamamagitan ng mga goddess na parang nadidiscover na mga namumuno ng araw at tinapat nila ito sa December 25. Kaya sabi nila, mga pagano daw ang mga Kristiyano. Sa palagay ninyo mga kapatid, totoo ba kaya yon? Pero sabi ng isang pastor, yung isang pastor na kachat ko, yung taga Pakistan, Pakistani siya, hindi tayo nagsiselebrate doon sa araw. O hindi tayo nagsiselebrate kung ano mga bagay. Ang sineselebrate natin ay ang kapanganakan ng Panginoon. Actually, wala naman nakalagay sa Bible kung ano ang mga pitsa. Pero sa araw na ito ay ginuglorify natin ang Panginoon sa ating selebrasyon. Wala tayong ibang tinataas na sino mang mga Diyos. Bagkus ang tinataas lamang natin ay ang kapanganakan ng Panginoong Hesus. Kung walang Pasko, walang Christmas. Kung walang kapanganakan, walang Pasko. Ang problema lang ay nami-misinterpret ito ng karamihan, itong kahulugan ng Pasko. Maraming mga
tao sa mundong ito na nagsiselebrate ng Pasko na iba-iba ang pamamaraan. Ang iba, mga 1 linggo bago sa sapit ang selebrasyon ng Pasko, mayroon na silang mga nakahanda na pulutan. Mayroon na silang mga nakahanda na mga inumin. Mayroon na silang mga programa na against doon sa gusto ng Diyos. Hindi natin ito matatawag na divine celebration o banal na selebrasyon o banal na pagdiriwang kung ang ginagawa natin ay against doon sa will ng Diyos. Pero kung ang bawat ginagawa natin, bawat selebrasyon ang nakasintro ay ang Diyos, ito ay tinatawag na divine celebration or banal na pagdiriwang. Naniniwala ba tayo mga kapatid? Kaya maraming nagkakagulo sa tuwing sasapit ang Pasko. Napapagkamalan tayo ng mga pag-aano. Pero sa mata ng Diyos, tayo ay tunay na mga anak niya dahil sineselebrate natin ang kanyang pagdating. Sa kanyang pagdating, nagkaroon tayo ng buhay, nagkaroon tayo ng pag-asa. Sa kanyang pagdating, nagkaroon tayo ng mga bagay na hindi natin dati ginagawa. Kung wala ang Panginoon, wala tayo. Kaya, napakabuti ng Diyos dahil sa kanyang pagmamahal, tulad na binasa kanina, John 3:16, na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na upang tumubos ng ating mga kasalanan. Sinakripisyo niya ang kanyang anak. Mayroong kwento na minsan dito sa buhay natin, mayroon din mga tao na handa isakripisyo ang kanilang buhay. Mayroong kwento na mag-ama nag-travel sa barko, may kasama siyang, ang anak niya may kaibigan. Lumubog ang barko at nakikita niya yung anak niya at saka yung kaibigan ng anak niya magkahiwalay. Imbes na iligtas ng tatay yung anak, iniligtas ng tatay yung kaibigan ng kanyang anak. Noong ini-interview siya, ang tanong, bakit hindi mo niligtas yung anak mo at yung kaibigan ng anak mo ang niligtas mo? Simple lang ang sagot ng tatay. Ang anak ko, nakakasiguro ako naligtas na siya. Nasa piling siya ng Diyos. Pero itong kaibigan niya, hindi pa nakakakilala sa Diyos. At ito niligtas ko para makakakilala sa Diyos, para siya ay magkaroon din ng kaligtasan. Sinacrifice niya ang buhay ng kanyang anak. Ganon din ang Panginoon, ganon din ang ating Diyos, Ama. Sinakripisyo niya ang buhay ng kanyang anak, kaisa-isang anak, upang magkaroon tayo ng kaligtasan. Pero take note, may kondisyon, manampalataya ka sa Kanya. Kaya napakabuti ng Diyos na binigyan tayo ng isang anak niya upang sa ating kaligtasan. Kaya napakahalaga itong Pasko. Napakahalaga sa buhay nating mananampalataya. Sa buhay ng bawat isang Kristiyano, sa buong mundo, marami-raming mga pagsubok, ngunit andyan ang Panginoon palagi na nagbibigay sa kanila ng pag-asa, nagbibigay palagi sa kanila na kaginhawaan, binibigyan sila ng lakas. Kahit ano pa ang kanilang nararanasan, sila ay nagkaroon palagi ng lakas ng loob dahil andyan ang Panginoon. Palakpakan nga natin ang Diyos. Ngayon sa magang ito ay tatalakayin natin kung ano ba itong mga kahalagahan na ito doon sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Ano bang mga halaga? Ano bang mga importansya na nakukuha natin doon sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus? Ito tayo sa number 1. Doon sa Old Testament,
ay nagkaroon ng itong hula. Hula. Dito sa Isaias 7:14, ang sabi, dahil dito si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan, maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tawagin sa pangalang Emmanuel. Yung 9, sunod bro, 9:6. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanyang pamamahala at sa itawaging kahanga-hanga, tagapayo. Take note mga kapatid makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Sa Old Testament pa lang, doon pa lang kay Propeta Isaiah, ito ay kinuha natin hinulaan na ito, na ipapanganak ang ating Panginoong Hesus. Makapangyarihang Diyos, tagapayo, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Marami mga katanungan na bakit, ang daming bakit bakit na kung ang Diyos ay makapangyarihan, bakit kailangan pang ipadala ang Panginoong Hesus para ligtasin ng mga tao? Bakit hindi na lang niya ligtasin na lang, wala na ma-involve na kung sino-sino pa man? Marami mga katanungan na ito Pero sa totoo lang mga kapatid, kahit napakarami ng Bible scholar sa buong mundo, marami pa rin mga bagay na nakasulat sa Biblia na hindi kaya nila ipaliwanag. Dahil mayroong mga lihim dito sa Biblia na hindi kaya aarokin ng mga simpleng kaisipan lamang ng mga tao. Mayroong nililihim ang Diyos dito sa Deuteronomy 29:29 na hindi naman pinapaalam sa mga tao. Ang importante, ang plano ng Diyos, ibinigay niyo kanyang anak. Ito ay hula. Ay pinganak ang ating Panginoong Hesus at tatawagin na Emmanuel, ibig sabihin, God with us. Bakit pa natin halongkatin ng mga bagay na hindi naman natin kailangan halongkatin? Tanggapin natin ang sinasabi ng Biblia na ipinadala para magkaroon tayong tagaligtas, makapangyarihan Diyos, prinsipe ng kapayapaan, tagapayo. Bakit ano pa bang gusto natin malalaman? Maraming mga katanungan na wala na bang, hindi na siya naka-align doon sa gusto ng Diyos. Maraming mga pilosopo na mga katanungan, kung may kambing daw sa langit, may aso daw sa langit, kung ano na mga tinatanong, na hindi naman importante sa buhay ng tao. Kaya, tanging ang Diyos lamang nakakaalam sa mga bagay na hindi natin kaya arokin. Pero sa lumang tipan, ito ay hinulaan na darating ang Panginoon para sa ating tagapagligtas, makapangyarihang Diyos, tagapayo. Pero marami pa rin ang hindi naniniwala sa ating Panginoong Hesus na siya ay Diyos. Siya ay binibilang lamang nila na isang tao. Mayroong religion, siya ay tinatawag na propeta. Mayroon namang religion, tinatawag siya isang tao. Sa totoo lang, tao naman talaga ang Panginoong Hesus, nagkatawang tao. Dahil sa pagmamahal ng Diyos, ipinadala kanyang bugtong na anak, nagkatawang tao, ipinaglihi ng banal na espiritu, at niluwal ng ni Virgin Mary at lumaki at nakipagsalamuha sa tao. Inabot niya ang kalagayan ng mga tao, pero mga tao patuloy siyang nire-reject. Nung lumabas ang Panginoong Hesus, hindi siya tinanggap ng mga Israelites. Bakit? Samantala, inihintay ng mga Israelites ang Messiah na darating sa kanila, ang kanilang tagapagligtas, ngunit ito ay kanilang nireject. Dahil ang ini-expect nila ng Messiah na darating nakakorona ng ginto. Ang ini-expect nila, malakas. Ang ini-expect nila, makapangyarihan na kung ano-ano mga dala.
Ngunit, nung ipinanganak siya doon sa sabsaban, yung kainan ng baboy o kainan ng kambing, nireject nila. Dahil sa ang sabi nila, mayroon bang hari na ipapanganak doon sa sabsaban. Pero, ang kapanganakan niya sa sabsaban, ito ay may kahulugan. Sabi nga ni Pastor Ramila nung nakaraan, ito ay humility. Kaya, sa mga, lalong-lalo na may mga kaya sa buhay, lalong-lalo na yung mga nasa DPWH, lalong-lalo na sa Senado, sa Kongreso, pag nanganganak ang kanilang mga asawa, pinaka-the best na ospital nila dadalhin. Pinakamagaling na doktor, doon sila sa Sintlok, doon sa Makati Mid, mga anak sila, special, solo sa kwarto, tag 1 million ng isang araw. Pero ang Panginoon ang pinanganak, napakasimple lamang, sa sabsaban. Pero nagreklamo ba yung Panginoon? Hindi. Dahil ipinakita niya ang kanyang kababaang loob. Kaya kayo, pag pinanganak kayo sa simpleng ospital lang, huwag kayo magreklamo. Sa mga lying-in clinic, huwag kayo magreklamo ha, dahil sa ngayon, lalong-lalo na sa mag-aasawa, napakamahal ngayon mga anak sa private hospital. Mag-iipon muna kayo ng 1 milyon, lalo na kung cesarean, mag-iipon kayo ng malaki-laking pera. Sa bagay, kung gayahin niyo ang Panginoong Isos, kukuha lang kayo ng kumadrona, at doon lang kayo sa bahay ninyo, baka 2,000 lang, solve na. Purihin ang Panginoon. Ang una ay nagkaroon ng katuparan ng hula sa lumang tipan na darating ang Panginoon. Pangalawa, nagkaroon tayo ng tagapamagitan sa pagitan ng tao at ng Diyos. 1 Timothy 2:5. Sapagkat iisang Diyos at tanging si Jesucristo lamang ang taong tagapamagitan sa atin at sa Diyos. At saka sa John 14:6, ito palagi ay memory verse natin. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Wala makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Memory verse natin yan, alam na ng lahat. Dati, noong wala pa yung Panginoong Hesus, tayo ay hiwalay sa Diyos. Sabihin man ninyo, oo o hindi, tayo ay hiwalay dati sa Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Agree ba kayo mga kapatid? Pero sa pagmamahal ng Diyos sa atin, sabi sa John 3:16, ibinigay niya kayang budong na anak para magkaroon tayo ng pag-asa. Ako dati, katakot-takot na bisyo sa buhay ko. Kung hindi siguro ako nakakilala sa Panginoon, matagal na akong tudas. Kasi yung mga kasamahan ko, mga tudas na. Dahil sa bisyo. Inom. Lahat na bisyo napasukan ko. Pero sigarilyo, hindi ako talaga naninigarilyo kahit kailan. Kaya, walang banal na Kristiyano o walang Kristiyano na walang background na hindi maganda. Kasi dati, lahat tayo ay may sakit. Yung iba, isang bulati na lang ang pipirma, mamamatay ka na spiritually. Ngunit, sa pamamagitan ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus, tayo muli ay nabuhay. At ang ating relasyon na hiwalay, na may nakaharang na kasalanan, tinanggal ito ng Panginoon at tayo ay dinugtong. Nagkaroon tayo ng tulay, which is na ang Panginoong Hesus ang tulay na yun. Kaya ngayon, malaya ka na makatawid-tawid sa tulay na yan sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Pero dati, di ka makatawid dahil nakaharang ang pader ng kasalanan. Ngunit, sinibak ito ng Panginoon ng kanyang pagdating. Tinanggal ito para malaya ang bawat isa. Bata, matanda, mayaman, mahirap, malaya, makatawid. At makapunta sa
Diyos Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Kaya doon sa mga tao na tinuturing lang nila na normal na tao ang Panginoong Hesus, hindi ka makakarating sa Ama. Sorry, pero hindi ka talaga makakarating doon sa Diyos. Dahil binabaliwala mo ang kanyang kaisa-isang anak. Kaya purihin ng Panginoon, dahil sa mga nandito na mga kapatid ko, mga gwapo at mga ganda, ay nagkaroon kayo ng tulay papunta sa Diyos Ama. Nagkaroon kayo ng relasyon, nadugtong umuli ang inyong relasyon sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Sa pamamagitan ng Pasko. Sa pamamagitan ng Christmas. Sa pamamagitan ng kanyang kapanganakan. Kaya palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Ang pangatlo, tinubos niya ang ating mga kasalanan. Efeso 1:7. Purihin ang Panginoon. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. At sa gayon ay pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganon kadakila ang kanyang kagandahang loob. Sunod na verse, kapatid. Roma 25:8. Siya ang inaalay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumampalataya sa Kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patuloy siya matuwid. Noong unang panahon, nagtimpi siya at pinagpamanin ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ay napatawad sa ating mga kasalanan. Palagi namin tinatapik ito sa umaga sa Sunday School na noong araw, pag nagkasala ang mga Israelites, gumagamit sila ng dugo ng mga kambing, tupa, para ialay doon sa Diyos. At pag nag-aalay sila, pumapasok pa doon yung pari na may tali, may kalimbang, papunta doon sa kabanal-banalan, doon sa the most holy na lugar. Pag hindi siya karapat-dapat, siya ay namamatay. Ngunit, sa panahon natin, sa bagong tipan, ng pinanganak ang Panginoong Hesus, ito, ang kanyang dugo, ang ginamit, dahil ang kanyang dugo ay malinis, ang kanyang dugo ay walang kapintasan, at ang dugo na ito ay naghugas ng ating mga kasalanan, at ang dugo na ito ay nagbigay sa atin ng katubusan. Kaya kung wala ang pagsilang ng ating Panginoong Hesus, wala magtutubos sa ating mga kasalanan. Wala makakatubos sa ating mga kasalanan. Ngunit, salamat sa pag-ibig, sa masidhing pag-ibig ng Diyos Ama, ibinigay niya kanyang butong anak upang isakripisyo ang kanyang dugo, namatay doon sa krus ng Kalbaryo, at muling nabuhay, at tayo sinama doon. Kaya, napakabuti ng Diyos na sana na dapat, hindi naman tayo itubusin ng Panginoon dahil ang dami nating kasalanan eh. Pero nakarinig ba kayo nagreklamo ang Diyos sa Bible na dapat hindi ko na tinubos ang mga kasalanan ninyo, dapat hindi ko na kayo pinatawad. Pero minsan nakukulitan tayo. Nakukulitan tayo sa mga kapatid natin, sa mga kapitbahay natin. Yung paulit-ulit nagkakamali. Minsan dumating na sa sukdulan na, ano bang klase itong tao na ito? Ang tagal-tagal na niya gumagawa ng kasalanan sa akin. Ang tagal-tagal na akong kinukulit. Ang tagal-tagal na akong piniperwisyo. Ang dami nating mga reklamo. Pero ang Panginoong Hesus, sa araw-araw na buhay natin, nagkakasala tayo. Pero never siya nagsabi na nagsawa na ako sa inyo sa kapapatawad ng inyong mga kasalanan. Nagkasala ka sa umaga, nagkasala ka sa tanghali, nagkasala ka sa gabi, kinabukasan na naman sa umaga, sa tanghali, sa gabi.
Bakit naman hindi ako nagsawa sa pagpapatawad ng inyong mga kasalanan? Hindi ba? Hindi nagreklamo ang Panginoon. Patuloy kanya pinapatawad, basta humingi ka ng kapatawaran sa kanya, pinapatawad ka, pinapatawad. Ngunit ang mga tao, dumarating ang time na sukdulan, ayaw na magpatawad, punong-puno na. Puno na ako, di na kita kaya patawarin. Makunaw man ang mundo, di na kita kaya patawarin. Pero ang Diyos, ang ating Panginoon, patuloy na welcome ka. Kahit anong kasalanan mo, anak, magbalik loob ka lang. Sabi mo sa akin ang kasalanan mo at handa kitang patawarin. Dahil yan ang mission ko sa mundong ito, ligtasin ka. Paano ka maliligtas kung hindi kita papatawarin? Kaya ako napunta sa mundo upang bigyan ka ng pag-asa, bigyan ka ng kapayapaan, at bigyan ka ng kaligtasan. Na hindi kaya ibigay ng mundong ito, na hindi kaya ibigay ng salapi. Kahit bilyon-bilyon pa yung pera mo, hindi mo kaya bilhin ang kaligtasan. Kaya nakakalungkot na sa panahon natin ngayon, kaliwat kanan ang korupsyon, bilyon-bilyon ang ninanakaw, sa pagkaakala nila na sa bilyonis na yon, doon sila masisiyahan. Pero nagkakamali sila dahil pagdating ng takdang panahon, ito ay haharap sila sa Diyos, sa hukuman ng Diyos, at lahat ng ginawa nila, ito ay mayroon kaparusahan. Alalahanin natin, ang kayamanan ng mundong ito ay hindi ito lalabas sa earth. Iikot-ikot lang nito ang kayamanan sa earth. Ikot-ikot lang yan. Pag ang mundo na ito ay sinunog ng Diyos sa mga huling araw, kasama na yung mga kinahuhumalingan natin ng mga bagay, kasama doon sa tutupukin, at hindi na natin yung madadala doon sa panibagong langit na pinapangako ng Diyos. Kaya, mag-isip-isip tayo mga kapatid, kung tayo nalululong sa mga kayamanan sa mundong ito, at binabaliwala na natin ang Panginoong Hesus, mag-isip-isip ka, dahil darating ang araw, ikaw ay mamamatay, at walang kang madadala kahit isang kusing doon sa libingan mo. Madala mo man yung kasama sa kabaong mo, hindi mo rin yung mapakinabangan. Kaya, mag-ingat-ingat tayo, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Sa number 4, nagkaroon ng buhay na walang hanggan. John 3:16. Dito sa John 11:25, Brad. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang nagbibigay buhay at muling pagkabuhay. Kahit ang sinamang sumampalataya sa akin, kahit mamamatay, ay muling mabubuhay. Binanggit ito ng Panginoon nung nakausap niya sila Maria, si Marta, nung namatay si Lazaro. Pagpunta ng Panginoon doon, sabi ni Maria, Lord, kung nandito ka sana, hindi na mamatay yung aking kapatid. Ang sabi ng Panginoon, siya ay mabubuhay muli. Sagot naman ni Maria, alam ko, Panginoon, siya ay mabubuhay muli sa mga huling araw. Ngunit binanggit ito ng Panginoon, ako ang nagbibigay buhay at muling pagkabuhay. Ang sinamang sumampalataya sa akin, kahit mamamatay, ay muling mabubuhay. Kapatid, itong binanggit ng Panginoon, ito ay napaka magandang pag-asa. Dahil alam naman natin lahat na tayo ay mamamatay. Pero ang pangako ng Diyos, sa kanyang pagbabalik, tayo muling bubuhayin. Kaya, ang naglilingkod sa Panginoon, ang naglilingkod sa Diyos ng tapat, hanggang sa kauli-ulihan ng kanyang buhay, huwag kang matakot sa kamatayan dahil ikaw ay bubuhayin muli at ikaw ay isasama doon sa kanyang kaharian. Dahil ang sabi ng Panginoon, sa aking pagbabalik, kukunin ko kayo, may nakahanda na ako doon na mga mansyon para sa inyo.
mga tahanan na para sa inyo, na titirhan ninyo. Kaya kung dito, ang bahay mo rito ay barong-barong lang, huwag ka malungkot kapatid. Pagpatuloy ka lang sa paglilingkod sa Diyos at darating ang araw, baka malula ka sa tirahan mo sa langit. Dahil yan ang pangako ng Diyos. Ang pangako ng Diyos kailanman ay hindi ito nababali. Lahat ng pinangako niya, ito ay magkakaroon ng katuparan. Buhay na walang hanggan. Pero sinabi ko kanina, tulad ng sinabi ko kanina, may kondisyon. Sumampalataya ka sa Kanya. Pero palagay ko naman, dito sa ating lahat dito, wala namang dito hindi manampalataya. Lahat dito, sumasampalataya sa Panginoon. Wala dito na hindi sumasampalataya sa Panginoon. Otherwise, wala ka dito ngayon. Baka nandun ka sa mall. O hindi kayo, nandun ka sa mga paliguan. Nandun ka sa sabungan. Ibang Kristo ang hinahanap mo ron. Yung sumisigaw. Ano talaga? Kaya, palagi natin hanapin ang tunay na Kristo, ang bugtong na anak ng Diyos. Dahil tayong siya lamang ang magbibigay sa atin ng garantiya, ang salvation, ang buhay na walang hanggan. Sino ba mga kapatid ang gusto ng buhay na walang hanggan? Itaas ang kamay. Praise God. Halimbawa, sabihin ng Panginoon na, Brad, isama na kita bukas. Mamatay ka ngayon. Sabihin ng Panginoon, itaas ang kamay, mamatay ka na ngayon, bukas sama na kita. May magtataas ng kamay kaya? Sabi ng Diyos, mamatay ka ngayon, pero bukas kukunin kita. May magtataas ng kamay kaya? Malimit ka marinig yun eh. Lord, sama na ko sa iyo, punta na ko sa kaharian mo. Pero sabi na, sige, mamatay ka na ngayon. Ayaw. Bakit? Kasi gusto ko pa mangaral ng salita ng Diyos eh. Maraming katwiran. Kukunin ka na nga ng Diyos eh. Dadali ka na nga sa langit eh. Bakit ayaw mo? Dahil ang isip mo, mayroon ka pang inahabol dito sa mundo. Baka nasa isip mo eh, paano yun, Lord? May 3 milyon pa ako sa bangko, naka-savings ko, paano ko magamit yun? Yung bahay ko, kakukuhan pala yung kahapon eh. Kababas-bas pa lang. Paano yun? Di ko pa natirahan ng 1 linggo. Huwag mo na, Lord, ha? Titira muna ako. Gastusin ko muna yung pera ko. Pero tandaan nyo kapatid, ha? Ang pagbabalik ng Panginoon, biglaan ito. Dahil pagbabalik ng Panginoon, katulad ng panahon ni Noah, nagiinuman, nag-aasawahan, naglalasing, hanggang sa dumating ang unos, dumating ang baha. Wala nakaligtas sa kanila, kundi ang pamilya lamang ni Noah. Baka mangyari na naman sa atin ito, matulad tayo sa 5 virgin na hangal. Huwag natin kayahin yon. Kailangan palagi tayong handa sa pagbabalik ng Panginoon. Kasi kung ikaw ay may buhay na walang hanggan, ikaw ay tunay na sa Diyos, palagi kang handa. Kasi kung ikaw ay sundalo, dadaling ka sa gira, palagi kang handa. Dito sa mundo, gira, itong labanan natin dito. Hindi lamang ang kalaban natin ay pipitsugin. Ang kalaban natin ay makapangyarihan din. Ngunit, pangako ng Diyos, hindi nila tayo matatalo. Hanggat ikaw ay nasa poder ng Panginoon, hindi ka nila kaya talunin. Hanggat ikaw ay nasa kapangyarihan ng Diyos, wala sila magagawa. Kaya yung mga barang-barang yan, kulam-kulam na yan, hindi na yan tatalab sa atin. Dahil tayo ay nakabalot ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Hindi makapenetrate ang kaaway. Maraming nagpapatunay nito eh. Mayroong isang misyonaryo, nagpunta ng Afrika. Lahat ng mga misyonaryo na pinapadala roon, kinain ng kuwan. Kinain ng mga cannibals. Hanggang sa may last na ipapadala, siguro, mahirap naman mag-judge siguro, pero yung nauna pinadala,
hindi masyadong hindi masyado siya bang ukan sa Diyos, 100% na naglilingkod sa Diyos. Pero yung huling pinadala, nung gabi na yun, pinaplanuhan na naman siya ng kainin ng mga kanibal. Tapos naglagay lang siya ng tent doon sa gilid ng dagat kasi may dagat ito doon bundok. Naglagay siya ng tent, nung gabi na yun, natutulog na siya. Yung mga cannibals, unti-unti na lumalapit sa kanya. Pero hindi nakapenetrate ang mga cannibals dahil may mga anghel na nagbabantay sa kanya. May mga anghel na mga warrior. Kaya kinabukasan, yung mga cannibals nag-isip, tinanong nila yung pastor. Kung sabi nila, Pastor, mayroon ka bang kasama na may pakpak na mga espada? Sabi ng pastor, wala. Pero ginagabayan nila ako. Yung sa lugar na yon, ang lahat ng mga cannibals doon na-convert sa Kristyanismo. Dahil doon sa misyonaryo na yon, sinamahan siya ng Diyos. Kaya pag tayo tunay na may buhay na walang hanggan, nakikita iyan sa ating mga kilos. Ngayon sasabihin mo, may buhay ka na walang hanggan, nakita ka na naglalasing doon. Kapatid, hindi sana tayo makitaan ng ganyan. Dahil hindi tayo magiging magandang halimbawa. At sa panghuli, sa number 5, binigyan niya tayo ng ilaw. Muli nagsasalita si Jesus sa mga Parisiyo, sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. Yung isang verse, kapatid, ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan upang ang nananalig sa akin ay huwag manatili sa kadiliman. Pansinin niyo, kapatid, maraming krimen na nangyayari sa mundo. Mahilig kasi ako manood sa mga ganyan eh. Yung isa, pinatay niya ang kanyang nanay. Ni-interview siya. Bakit mo nagawang patayin ang nanay mo? Anong sabi? Kasi po, nagdilim ang aking pag-iisip. Ibig sabihin, under siya ng kadiliman. Marami akong nakita na mga krimen ng re-rape. Bakit ni-rape mo yung bata na yon? Kasi nagkaroon ako ng kuwan, dumilim ang pag-iisip ko. Wala na ako ibang narinig na katwiran, kundi kadiliman. Yung mga nagpapakamatay, pag tinanong mo mga kanyang mga kaibigan, bakit napakamatay si kapatid? Ay, siguro nagkaroon ng kadiliman ng kanyang pag-iisip. Bakit palagi na lang kadiliman? Bakit kadiliman? Kadiliman. Dahil kung ikaw ay tunay na lingkod ng Diyos o ikaw ay manampalataya, pangako ng Diyos na bibigyan kanya ng ilaw at sa lahat ng iyong lalakaran, bibigyan kanya ng tanglaw. Ang iyong puso, palagi kumikislap. Ang iyong kaisipan, palaging nasa liwanag. Paano ka makakagawa ng mga bagay na hindi naayon sa salita ng Diyos kung ikaw ay manampalataya? Tulad ng sinabi ko kanina, tayo ay nagkaroon na ng ugnayan sa Diyos Ama. Tayo ay tinubos na. Tayo ay binigyan na ng buhay na walang hanggan. Tapos ngayon, ang makikita sa iyo ay kadiliman. Question mark. Dapat ang makikita sa iyo ay kaliwanagan. Ang makikita ng kapitbahay mo sa iyo ay liwanag. Kung ang iyong kapitbahay ay nasa kadiliman, babahagian mo sila ng ilaw at ang iyong mga kapitbahay ay magkaroon ng ilaw at sila din ay maliwanagan. Excuse me. Kaya mga kapatid,
alagaan natin ang ilaw natin ay binigay ng Panginoon. Paano natin maalagaan ang ating ilaw? Sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang salita. Sa pamamagitan ng panalangin. Kung ang ilaw dito sa mundong ito, yung kasira, may gaas, ganda din ng ating ilaw. Dapat mayroon tayong nilalagay palaging gas ang salita ng Diyos. Palagi tayong magbasa, palagi tayong manalangin. Imposible na ang ilaw mo ay kukurap-kurap kung ikaw ay palabasan ng salita ng Diyos at mapanalanginin. Imposible na mangyari sa buhay mo na kukurap-kurap o pupundi. Pero, pag hindi ka nagbasa ng salita ng Diyos at hindi ka mananalangin, darating ang araw, kukurap-kurap na ito at baka matuluyang mamatay ang iyong ilaw. Pero, sa palagay ko, sa mga anak ng Diyos na totoo, hindi papayag ang Diyos doon na kukurap-kurap ang ilaw mo. Patuloy kang kakalabitin ng Diyos. Hoy, magbasa ka ng Biblia. Manalangin ka dahil ang ilaw mo ay kumukurap-kurap na. Lahat ba tayo rito ay punong-puno ng karga yung gasira natin? Dahil pag walang karga yon ng panalangin, kukurap-kurap, pero kakalabitin ka ng Panginoon. Minsan masakit yung kalabit ng Panginoon, ha? Minsan masakit. Minsan tutusukin ka para magising ka. Huwag natin hintayin na gigisingin ka pa ng Panginoon. Panatilihin natin magbasa ng kanyang mga salita. Kaya, ang kapanganakan ng ating Panginoong Isus, ito ay nagbibigay ng liwanag sa mundo, nagbigay ng liwanag sa ating puso, sa ating isipan, tinubos tayo sa mga kasalanan, binigyan tayo ng tulay makalapit sa Diyos Ama. Lahat na lang na pribilehyo binigay sa atin. Lahat. Ang pinaka-labis doon, ang buhay na walang hanggan, dahil kung tunay ko tumanggap sa Panginoong Isus, nung araw na yon, malimit ko marinig kay Pastor Bert, nakalista ng iyong pangalan sa listahan doon sa aklat ng buhay. Mapalad ang mga tao na ang kanilang pangalan ay nakatala sa aklat ng buhay dahil sa pagdating na araw na paghuhukom, ito ay babasahin at kung wala ang pangalan mo roon, sorry na lang. At doon ka dadalhin sa dagat-dagatang apoy sa impyerno na hindi namamatay na mga uod at hindi namamatay na apoy. Yung katawan mo, tatagos-tagusin ng uod, pero hindi ka mamamatay. Kahit anong sigaw mo, Lord, patayin mo na ako. Hindi ka mamamatay. Dahil ito ay eternal. Eternal ka magdudusa. Walang katapusan. At yung mga tunay na anak niya na binigyan ng buhay na walang hanggan, walang katapusan naman na kasiyahan doon sa langit. Nandun sila sa langit na ang sahig ay ginto, ang dingding ay ginto, mansyon ang tirahan, walang ginawa, hindi na magugutom, mag-awitan na lang, maglingkod sa Diyos. Iyon ang pangarapin natin. Huwag yung panandaliang bagay. Kami nga, tulad sa amin, ng mga senior citizen na kami, ilang taon na lang. Baka pagpaalam na rin kami sa mundong ito. Kaya kung aalis pa kami sa Panginoon, ay malaking kaluguyan na. Ang tagal ko na naglilingkod, tapos aalis pa ko sa Panginoon, napupunta ng buhay ko. Ayaw ko mangyari yun sa akin. Dahil gusto ko, makapiling ko ang Diyos, balang araw, at kayong lahat, ay makikita-kita tayo doon sa bagong langit. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya, para sa ating konklusyon, kapatid, sa konklusyon natin, ang kapanganakan ng ating Panginoon o Pasko ay nagbibigay sa atin ng pag-asa para maibalik tayo sa Diyos. Dati ay hiwalay tayo sa Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Ngunit sa ngayon ay binilang na tayo na bilang isang anak ng Diyos
na patuloy na naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoong Isus. Nasaan na ba yung mga tagakanta natin, mga singer? Jesus, ika'y nakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ngalan mo, Ama. Dakilang Diyos, banal ka, makapangyarihan ka. Salamat Panginoon sa iyong mga salita sa umagang ito at nawa Panginoon, ang iyong mga salita, Lord, ito ay aming naipasok sa aming mga puso. At ito ay aming tandaan at ito ay pamumuhay namin at aming lalakaran sa araw-araw. Salamat Panginoon sa iyong mugtong na anak na ipinadala mo sa mundong ito upang magkaroon kami ng buhay, buhay na walang hanggan at magkaroon kami ng relasyon para sa iyo, Lord. At siya naging aming tulay upang patuloy ka namin maabot ng aming mga kamay, ng aming mga panalangin. Kaya dakilang Diyos, minsan pa sa umagang ito, maraming salamat sa iyo, sa iyong mga salita. Kaya minsan pa dakilang Diyos, sa iyo naman kapurihan karangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay makakaupo muna saglit mga kapatid. Tayo po ay nasa bahagi ng pagkakaloob sa Panginoon sa umagang ito at ating makikita na yung mensahe na ating pong narinig ngayong umaga ay tunay ng ating titingnan na ang Diyos po ang author ng pagkakaloob. Ano? Bakit natin nasabi ang Diyos ang author ng pagkakaloob? At makita po natin sa aklat ng Genesis, nung nilikha ng Diyos ang tao, ay binigyan niya ito ng dalawang karangalan, na sila ay magiging katiwala ng Diyos sa lahat ng kanyang nilikha. Isang karangalan na binigay ng Diyos sa tao, at mababasa natin sa Genesis chapter 1 verse 26, na ibinigay ng Diyos ang kanyang karangalan sa ating mga tao sa pamagitan ng kanyang wangis. At ang sabi ng Diyos doon, ngayon likhain natin ang tao, ating likhain na kalarawan natin. Yun po yung unang pagpaparangal ng Diyos sa tao, na tayo'y nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan. So kapag ikaw ay pagka tayo po'y nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan, yung image ng Diyos ay nagre-reflect po sa bawat isa sa atin. Kaya tingnan po ninyo ang katabi nyo, mga kapatid. Tingnan nyo. Purihin ang Panginoon. So ikalawa po, na pagpaparangal ng Diyos sa atin, tayo po ay ginawang katiwala ng Diyos sa lahat ng bagay dito sa mundong ito. Kasi sinabi niya, sila ang mamamahala sa lahat ng ating nilikha. So dalawa po yung binigay sa atin ng Diyos. Una, binigyan tayo ng Diyos ng karangalan na makawangis natin siya. Ikalawa, binigyan tayo ng karangalan ng Diyos na mamahala sa lahat ng bagay. At ito po ay ibinigay ng Diyos para ipakita sa bawat isa sa atin na siya talaga ay mapagbigay. Ang Diyos ay mapagbigay. Bagamat nung nagkasala ang tao, yung pagbibigay ng Diyos sa tao ng kalayaan, naabuso naman ng tao ito. At nung ito'y nagkasala, sabi doon sa Isaiah chapter 59 verse 2, ang kasalanan mo ang naging dahilan kung bakit nagkahiwalay tayo. At ang mga panalangin mo ay hindi ko marinig dahil nahadlangan ng kasalanan mo. Katulad ng binanggit ni Pastor Kaloy. Pero ang Diyos pa rin ang gumawa ng paraan. Yung text na ating nabasa kanina, yun po yung paraan ng Diyos para tayo po'y makapagbalik loob. Nasabi roon, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na nagbigay na naman siya sa atin. Pansinin nyo, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay hindi mapahamak. So kaya makikita natin ang Diyos puro bigay sa ating mga tao.
Ngayon naman, ano naman ang dapat nating ibigay para sa Diyos? Ano? Bilang pagpaparangal natin sa Diyos. Sa atin, mayroon dong iniutos ang Diyos. Ano? Na iniutos sa atin ng Diyos, ipagkaloob ninyo ang ikasampung bahagi at lahat ng mga handog bilang pagkilala ng lahat ng pagpapala na ibinigay ko sa inyo. Kaya mga kapatid, tayo po'y tumayo at ipagparangalan natin ang Diyos sa pamagitan ng ating pagkakaloob mula sa mga tinatangkilik nating mga hanap buhay na yan ay kaloob pa rin ng Diyos para tayo mabuhay sapagkat ang Diyos ay napakabuti. Tayo po'y manalangin. Maraming pong salamat, Panginoon, sa mensahe na amin pong narinig sa umagang ito. At salamat din, Panginoon, at binigyan mo kami ng buhay, ng kalakasan, ng magandang trabaho at kalusugan na lahat ng ito, O Diyos, ay nanggagaling sa iyo. Kaya sa umagang ito, aming Amang Banal, aming idinadalangin sa iyo na marapatin po ninyo ang ihahandog ng inyong mga anak na narito ngayong umaga mula sa mga kabuhayan na pinagpala mo sila, binigyan mo sa kanila ang desire ng kanilang puso at pinuspos mo sila ng kagalakan dahil sa iyong kabutihan na ipinadamo po ninyo sa bawat isa sa amin. Kaya dalangin ko, Panginoon, na sa lahat na magkakaloob na mula sa kanilang mga kabuhayan, basbasan mo sila at pagpalain ang kanilang mga negosyo, ang lahat ng kanilang source of income. Kayo po ang patuloy na magmultiply ng kanilang mga kabuhayan sapagkat kayo ang Diyos na nangako na hindi mo kami iwan ni pababayaan man. Kaya dalangin namin, Panginoon, ang bawat pamilya na magkakaloob mula sa ikabuturan ng kanilang puso bilang pasasalamat dahil sa ginawa mong kabutihan sa bawat isa sa amin ay narito, O Diyos, ipinagkakaloob namin sa iyo mula sa aming puso ng may pagmamahal, may papuri, may pasasalamat, pagluwalhati at pagdakila sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Ayan, at para po sa ating mga announcements po, mamaya na po ang ating Powerful God's Flock Christian Ministry Christmas Party. At inaanyayahan po namin ang lahat na dumalo po at mag-enjoy po tayo sa biyaya ng ating Panginoon. At next Sunday po ay balik na po tayo sa ating regular schedule. At ang ating pre-service prayer every Sunday, 7:30 to 8 a.m. Ang atin pong speaker ay si Sister Karina Riblando. Para po sa ating Bible study every Sunday, 8 to 9 a.m. Kasama na po ang youth, adult at young couples. At para po sa ating midweek service every Wednesday, 6 to 7 p.m. Ang speaker po ay ang inyong lingkod sa December 17. Sa atin pong intercessory prayer every Saturday, 5:30 to 7 a.m. Ang speaker po natin ay si Pastor John Piñaranda, December 20 po. Music practice every Saturday, 9 a.m. onwards. At atin pong opening prayer next Sunday, Sister Melba Aro. Ang atin pong pastoral prayer, Pastor Carlos Arcilon.
Ang atin pong offertory prayer, Pastor PJ Almazan. At ang atin pong speaker, si Pastor John Piñaranda. Maraming salamat po sa flower offering as Leasing Family. At ang susunod po nating flower offering ay Binyas Family po. At ang atin pong cleaners ay ang Youth Ministry. At para po sa ating family presentation next week, yung Salot Family po. At after po ng ating pananambahan, meron po tayong ihahandog na sasakyan. Blessings po ito kay Brother Daniel Escalo. Mga kapatid ko, meron pa po bang announcements? At kung wala na po, inanyahan ko po ang lahat na tumayo para po sa ating benediction sa panguna po ni Pastor Bert Dongaran. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Ang ilang Diyos, ang Panginoon. Tunay ngang ika'y walang pagkulan. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin nagmamahal. Marami pong salamat, O Diyos, sa iyong walang hanggang pagmamahal sa amin, na ipinagkaloob po ninyo ang iyong bugtong na anak, upang ang sinon sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon kami ng buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon, sa mensahe na inyo pong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin, na ito'y magiging panuntunan ng aming buhay, samantalang kami ay naglalakbay sa sanlibutan ito. Kaya naman, sa mensaheng ito, O Diyos, na ipinagkaloob mo sa amin, ito, Panginoon, ang mga pagpapalang amin pong narinig sa araw na ito, ay inaasahan po namin na sa bawat pamilya na narito ngayong umaga, ay darating ang mga pagpapalang amin pong narinig sa araw na ito, sapagkat pangako po ninyo ito sa amin, na kung susundin namin at gaganapin namin ang iyong banal na kalooban, ay tunay na pagpapalain po ninyo ang bawat isa sa amin, sapagkat ikaw ang Diyos na napakabuti. Kaya naman, aming mga banal, salamat sa buhay ni Pastor Kaloy, na patuloy mong ingatan, pagpalain ang kanyang buong pamilya, ang kanyang buong sambahayan, at anuman ang design ng kanilang mga puso, ipagkaloob po ninyo ito sa kanila. At ganon din, Panginoon, sa bawat isa na narito ngayong umaga, mayroon po kami kanyang-kanyang kahilingan na nasa aming puso, nasa aming pamilya, na ipinapaabot po namin sa inyo, sapagkat kayo ang Diyos na nangako sa amin na lahat ng aming idudulog sa iyo, kayo po ang magkakaloob ng katugunan upang malubos ang aming kagalakan sa paglilingkod sa inyo. Kaya mga kapatid, tanggapin ninyo ang pagpapala ng Diyos sa inyong buhay, sa inyong pamilya, at sa inyong buong sambahayan, sapagkat ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay isang Diyos na mapagbigay, sagana sa kagandahang loob, nagpapatawad ng ating kasalanan, at dumirinig ng ating mga panalangin. Kaya salamat, Panginoon, sa kabutihan mo at sa iyong patuloy na pagbibigay sa amin ng pagkakataon na ikaw ay aming mapaglingkuran ng naaayon sa iyong banal na kalooban. Kaya naman, mula sa kabuturan ng aming mga puso, kami naman ay nagkakaloob sa iyo ng aming mga papuri, ng aming mga pasasalamat, pagluwalhati at pagkilala na sa lahat ng ito, kayo po ang Diyos na gumagawa sa buhay ng bawat isa sa amin, at inihandog namin sa iyo
ang aming pagsamba sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood, He has saved us. With His power, He has raised us. To God be the glory for the things He has done. Magandang tanghali po sa inyong lahat. God bless po at Merry Christmas. Amen. Hallelujah.